Oh, yun, good news nga. Ano sabi rito? Tapang at katapatan sa serbisyo. Ayan, no? Sa ano to code card dyan sa PCO. No? Kasi, alam niyo, medyo, ako kaya gusto sana namin talaga magsimula ng mga good news. Ako medyo na-high blood talaga ako dyan sa sa gagawin ng Iglesia ni Cristo, no, na rally. Kakapal talaga ng mukha nito. Hindi, karapatan naman nila mag-rally 'di ba? Pero hindi din talaga maiwasan na maraming tao medyo nabubuisit, no? All along, yung ating mahal na Pangulo, patuloy niyang ginagawa yung exposition ng mga nangungurap. Itinalaga si Ombudsman Boying, pero still, the people are still, I mean not the people but the INC was gonna conduct rally ngayong 16, 17, and 18 I think. May usap-usapan na most probably baka isang araw na lang. Pero still, no? Very disturbing, bothering. Hindi ko alam kung anong pautot nila pero trip nila yan. Mamaya pag-usapan natin. Pero bago ang lahat, syempre, simulan. Haba ng introduction, 4 minutes. Pero bago ang lahat, syempre, simulan na natin yung good news. Ito nga sabi rito, tapang at katapatan sa serbisyo. Sa bagong Pilipinas, ang pamumuno ni PBBM ay hindi natatakot humarap sa mga issue hanggang linisin ang sistema para sa kapakanan ng mamamayan. No, palakpakan. May palakpakan ba tayo dyan? Wala. Pangit pa rin. Tama nga naman. 'Di ba? Bagong Pilipinas, tapat na ulat, tapat na serbisyo, PBBM, nangunguna sa flood control investigation. I like it. No? Pwede. Eto, sabi rito, ulat na may laman, hindi lamang salita. Ang President's report ay naglatag ng konkretong hakbangin, hindi retorika. Ipinakita kung paano isinasagawa ang investigasyon ng mga flood control projects na may anomalya. Yun. Ito yung exposition, no? Ito nga yung kanina yung sinabi ko. Boss Addictus, na kung saan favorite ng Sokman. Nauusog no? Andiyan si Boss M. Mauusog nang makulong, isali. Mamaya, maglabas tayo ng hinanakit, no? Diyan sa gagawing rally na yan. Sabi rito, yan ito yung sabi ni PBBM kanina may makukulong po ba bago magpasok? Sinisigurado ko. Positibo. Di ba yung sa balita ni Tol Nyolo, ganun din kay sa main channel yun no? Ni Boss Mark. Ano sabi pa? PBBM, panagutin ang dapat managot. Sa kanyang ulat, binigyan diin ng Pangulo na ang katarungan ay hindi dapat madaliin, ngunit dapat masiguro, matibay na ebidensya, patas na proseso. Yun, ganun naman talaga yung dapat Hindi yung mga, wala pa ba nakukulong? Hello, Mr. President, wala pa ba nakukulong? Oy, President, wala pa ba nakukulong? Bongbong Marcos, wala pa ba nakukulong? Anak ng teteng Minsan kahit yung iba nadudulas-dulas pa Di ba? Yung lalo na sa mga dilawan. Ano sabi? Bagamat ginagawa ng Pangulo ng Pilipinas ang kanyang magagawa, pero hindi pa rin natin maalis sa isip ng tao, ba't wala pa rin nakukulong? Minsan mga abogado pa mga anak ng teteng naloko na. Akala ko ang ganda ng entrada, biglang ba't wala pa rin nakukulong? Kayong mga DDS anong wala pa nakukulong? Andun na yung pinakakurap nung panahon
ni Duterte, nandun na sa dahig. Hindi pa ba sapat sa inyo yun? Oh. Ayan oh. Panagutin ang dapat managot. Ano pa? Sabi dito, PBBM namuno mula sa harapan. Ang pagharap ng Pangulo sa publiko sa gitna ng investigasyon ay patunay na hindi siya nagtatago. Siya mismo ang nangunguna sa paglinis ng sistema. Oh, 'di ba? Isang napakagandang ang ganda nun eh. 'Di ba? Na magandang regalo sa atin 'yan eh. Biruin nyo, naghahanap kayo na may makukulong. Ayan na. Sinigurado na. Makukulong. Pero wala pa rin eh. Yung iba talagang walang kakontentuhan eh. Nung sinagot kung may makukulong ba ngayong Pasko, wala, hindi pa rin happy. Ba't ngayong Pasko lang? Sabi, bakit wala daw? Bakit wala daw si Speaker Martin? Anak ng teting, gustong-gusto nyo Gustong-gusto nyong idawit si Speaker, maglabas ka nga kasi kayo ng ebidensya. Namumuno mula sa harapan. Hindi nagko-command lang na, oh, ito, ganito, ganyan, gawin nyo. Ayan. Nasa unahan, front runner. Bagong pananagutan sa bagong Pilipinas. Ang President's Report ay simbolo ng bagong pamantayan sa governance, transparent, accountable at nakatuon sa resulta at higit sa lahat, good governance. Ay hindi, wala. Magalang, sorry, magalang, wala palang ganon, walang ganon. Sorry, kala ko good governance, nabanggit kasi rito no, dumaan eh. Governance daw, hindi pala, wala palang ganon. Wag hindi to kagaya ng good governance ni Magalong na nagki-claim kagad. Hindi kami good governance kami. Hindi very very good governance kami. Hindi ganoon. Eto, sabi lang ang President's Report ay simbolo ng bagong pamantayan sa governance. Transparent, accountable at nakatuon sa resulta. Ganon lang. Hindi yung i-claim mo ikaw talaga yan ang dapat pamamalakad ay ang very very good governance. Wala. Patented na yung good governance. Wala na no? Sa kanila lang eh. Ang pangit na tuloy gamitin ng good governance eh. Tsaka bakit laging basa yung bumbunan mo, Magalong? Tanong lang. Sabi rin dito, simula ng malawakang reforma. Ang investigasyon sa flood control projects ay simula ng mas malawak na reforma sa public infrastructure para masiguro ang bawat pisong ginastos ay napupunta sa tama. Palakpakan! Wala tayong pampalakpak. Ganda ng report eh. Di ba? Dapat yun talaga panoorin nyo. Pero nakita ko si Kabayo. Yung title eh. Nadulas lang ba si Presidente? Ayop ang bungay. Nadulas lang daw yung Presidente kaya sumagot ng may makukulong. Parang napilitan lang eh. Nanak ng teting Hindi talaga I do feel that it's really bit unfair for the President. I think no bias shit pero ganun talaga eh. I feel offended pagka parang PBBM is trying to do whatever it is or whatever it takes para at least it's not to impress but to really serve the people pero in return mga nakukuha niya. Ikino-content siya na pinamamalian yung mga pinagsasabi niya. It's nakakalungkot lang na talagang maraming ganyan mga Filipino. And to think of it, may mga abogadong bugok pa. Sa totoo lang. Anyways, kagaya nga ng sinabi ko, dito pagka nag-vlog tayo, let's try to avoid na i-compare,
Although it's gonna be hard na not to compare yung mga magiging achievement ni PBBM against other past presidents, pero let's try, no? Let's try our best. Sabi nito, flood control with integrity. Tiniyak ng Pangulo na ang mga proyekto para sa proteksyon laban sa baha ay magiging simbolo ng integridad, hindi ng katiwalaan. Yun, palakpakan dapat dyan.